Good morning, my dear brothers and sisters, and welcome to the Pilgrims of Hope who came here to the Manila Cathedral. We have heard this beautiful story of the prodigal son. It's a good theme for teleserye, no? Magkapatid na nag-away, amang nagmamahal. You know, there are so many things that you can say about this parable. It can be a topic of one-day recollection. But let me just give to you two things. Number one is this, because you see, you have to understand why Jesus told this story. Ha? Bakit ba ito kinuwento ng Panginoon? Kasi sa simula ng Ebanghelyo, nung makita ng mga Pariseyo at mga Eskriba na si Jesus kasama yung mga tax collectors and sinners, sabi nila, ano ba yan? Bakit siya nakikisama doon sa mga makasalanan? Dapat nilalayuan niya yun eh. Dapat lumalayo siya sa mga ganyan. And that is why Jesus told this story. And therefore, this story is about God and His children. How does God treat His children? The sons in the gospel represent each and every one of us. We are God's children. Now, two things I can say about this. Number one, if you wish to walk away from God, God will not prevent you. God will respect your freedom. Kung lalayo tayo sa Diyos, hindi tayo pipigilan ng Diyos. Katulad ng kung paano hindi niya pinigilan ng kanyang busong anak na umalis ng bahay, lumayo sa kanya. But we can run away from the Lord. We can walk away from God only at our own peril. Sige, umalis ka. Lumayo ka sa Diyos. Pero, maging handa ka sa consequence nun. Kasi, nung lumayo yung bunso, nung iwan niya ang kanyang tatay, dala-dala ang kanyang mana, anong nangyari? Naubos ang kanyang mana. Nagutom siya. And perhaps yung gutom dito, hindi lamang yung physical na gutom, kundi maraming uri ng pagkagutom. Nagutom siya sa pagmamahal ng kanyang tatay. Na-realize niya na hindi siya mabubuhay ng masaya kung malayo siya sa kanyang tatay. Nagutom siya sa companionship ng kanyang kapatid. Nagsolo siya at nakita niyang he will never be happy by himself without God. So we can run away from God. We can walk away from God. God will not prevent us from doing so, but at our own peril. That's the first. The second is this. Anytime that we return to God, God will always be ready to welcome us. At yun ang ipinakita ng tatay. Yun nga bunsong anak, may prepared arrival speech di ba? Pagdating ko sa bahay namin, ganito ang sasabihin ko, Tay, wag niyo na po akong ituring na anak. Tanggapin niyo na po ako kahit bilang alipin. Yun ang kanyang arrival speech. Pero anong ginawa nung tatay? Hindi yun pinansin. Ang sabi lang niya sa kanyang mga utusan, madali, bihisan ninyo itong anak ko. Lagyan niyo ng singsing ang kanyang daliri. Bigyan niyo siya ng pangyapak. All of these are symbols of dignity. All of these, the fine robe, the ring on the finger,
the sandals on his feet. Those are symbols of dignity. He gave back to his son the dignity he lost when he ran away. Walang sali-salita, walang sumbat-sumbat. Yan ang Diyos. At yun ang punto ni Jesus kung bakit siya nakikisama sa mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. Gusto niyang ipakita dito sa mga taong ito, ganyan ang Diyos sa inyo. Tatanggapin kayo. Anuman ang inyong nakaraan, anuman ang kasalanang nagawa niyo, muli kayong yayakapin ng Diyos pag kayo'y nagbalik. During this season of Lent, we are being encouraged to go back to the Lord, to be converted. On Ash Wednesday, nung pahirang kayo ng abo sa noo, di ba? Magsisikat sa kasalanan at sumampalataya sa Ebanghelyo. This season of Lent, we are being invited to go back to God, to return to the Lord through the sacrament of reconciliation. Minsan sasabihin, mapapatawad pa ba ako ng Diyos, Father? No? Ay, ang bigat-bigat ng kasalanan na gawa ko. Pumatay ako ng tao, nagnakaw ako, nangaliwa ako, no? Inabuso ko ang anak ko. Mapapatawad pa ba ako ng Diyos? The answer today, yes. Be sorry for your sins. Pay for whatever damage you have done. And the Lord will always ready to forgive you. That is the hope. No? You are pilgrims of hope. No? You are pilgrims of hope. What are we hoping for? We hope for a God that will embrace us when we return. Amen.